Hello po, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat. Good evening. Ito na naman po tayo sa Senior City. Ikailang episode na natin, verse 7, 18. 18. Ang pamagat po ng ating episode ngayong gabi ay West Philippine Sea, WPS, Pulso ng Bayan. Yan. Bakit Pulso ng Bayan? Malalaman natin. Burns, bati ka naman. Opo, magandang gabi po sa lahat. Kami na naman po ni Ma'am Kai. Ay yung makakasama po para sa episode po natin ngayon. And itong episode po natin ay brought to you by Siso, Inet, at senior po sa panahon ng COVID. At of course, makikita niyo rin po kami sa FB Lives po ng PRM, ng Inet, at sa YouTube channels din po namin. Oo nga, dapat maalala natin yun. Tapos, bago din para hindi sa dulo, kundi ngayong simula, salamat sa mga lahat ng sumusuporta sa Senior City, ang ating mga tech support, si Cass, si Daryl, tapos yung mga tumutulong sa pag-edit ng mga videos at pag-create ng content, si Andy Javier. Okay, salamat. So, itong gabing ito, nandun pa rin tayo sa topic ng West Philippine Sea. Na pakinggan nyo naman po sana kami last week. Ito yung Sabado na katatapos lang nung second civilian resupply mission sa dito sa may Panatag Shoal mula sa Zambales side. Yung first ay mula sa Palawan side, sa Ayungin Shoal naman, dun sa side na yon. So may konti pang mga natitirang reactions at sana magpatuloy pa siya sa matagal na panahon. Kaya po, Pulso ng Bayan, ang title natin ngayong gabi dahil mula nung mission na yon, second mission, ano yung mga naging pakiramdam, inisip, mga insights ng iba't ibang tao dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya Pulso ng Bayan, ano yung mga naiisip ng mga Pilipino, ng mga Pinoy. Pero mula sa maraming sources ang aming kinuha ngayong para i-share sa inyo ngayong gabi. Yung iba ay from major news sources or networks. So andyan yung GMA, Inquirer, Rappler, etc. Tapos yung iba naman ay yung mga susunod ay yung mga sumusulat ng kanilang medyo mahahabang articles sa kanilang social media na napapublish din online. At yung iba pang source, yung susunod na source ay yung mga nagko-comment sa mga posts sa Facebook. Yan yung aming ilang kinuha para makita natin ano ba yung mga reaksyon ng mga Pinoy. Tama, Birds? Tama po. And itong mga reaction po na 'to ay, makikita po talaga natin na kahit papaano po ay, aware pa rin po ang mga Pilipino sa social issues na meron tayo ngayon. Especially po sa usapin ng national security, ng ating katubigan, ng even our ano din, yung mga, sitwasyon po ng ating mga fisher folks. Pero kung makikita niyo rin po yung mga Facebook comments mamaya sa mga sumusulat ngayon, parang medyo 20% lang ang voices ng mga kabataan. Talaga? Kaya opo, kaya, hoping na sa episode po natin ngayon may mga nanonood na kabataan and then mag-share din sila ng kanilang mga, insights and Mm-mm. gusto nila pagdating po sa usapin na 'to na West Philippine Sea. Tama. Kahit mga katanungan, no? Kung may mga hindi malinaw, maghanap tayo ng kasamang matututo din tayo or makakadiskusyon natin. Sige po. Ang una naming ibabahagi ni Berna ay mga excerpts from videos and news of major news networks. Ang una, Burns, ay galing sa GMA po. GMA. Ito po. Panoorin po natin. Mga maiikling videos lamang po ito. Maglalayag ang grupong Atin to para samahan ng mga mangis ng Pinoy patungong Panatag Shoal. Hindi raw nila ito ginagawa para tumaas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, kundi para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Saksi si Joseph Moro.
Nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Pero ang mga mangingisdang Pilipino pahirapan makapasok doon dahil nakabantayan China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels. Parang magnanakaw yung ating mga mangingisda. Binubuli ang ating mga mangisda, kinukuha yung magagandang huli. Sa darating na linggo, pupunta doon ang grupong Atinto para samahan ang nasa 100 maliliit na bangka ng mga Pilipinong mangingisda at para rin mamigay ng supplies. Maglalagay din ang grupo ng mga boy o boya para simbolikong ipakita ang EEZ ng bansa. This is not a sightseeing mission or a sightseeing excursion to seek out Chinese marine vessels and or provoke them to attack us with water cannons. This is a legitimate exercise of Filipino citizens to conduct legitimate activities. Gustong ipakita ng grupong Atinito sa pamamagitan ng isang civilian mission sa Bajo de Masinloc sa susunod na linggo na sa Pilipinas ito. Hindi raw nila layon na patasin ang tensyon sa China. Pero sa mga nakalipas na buwan, wino-water cannon ng China ang ilang mga misyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Coast Guard para hatiran ng supply ang mga Pilipinong mangingisda doon. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kung i-water cannon daw ito ng China ay hindi ito sakop ng proteksyon ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika. If it is a private vessel that is water cannon, we cannot invoke because it's not a public vessel. It's a private vessel. Now, I doubt if the Chinese will really target private vessel because we will take videos of that and spread that all over the world, and they will suffer a reputational damage. So I doubt if they will go to that extent, although it may happen. Our mission will not be intimidated by China's violence and harassment in our own territory. Similar to a homeowner fending off an akyat bahay intruder in the dead of night, our approach in defending the West Philippine Sea is grounded in reclaiming what rightfully belongs to us. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Yan po ang sa GMA. Kung mapapansin niyo po, itong una ay yung the first stages of the mission, yung naghahanda pa lamang. So yung mga ipapakita namin ay yung prosesong pinagdaanan ng second mission na to. So napansin ko, Burns, dun sa unang sentence pa lang ng host, kalimutan ko kung anong pangalan niya, ay sinabi niya hindi intention ng mission ang mang-instigate or mag-create ng tension, kundi ito ay para i-assert lamang ang ating karapatan. Correct, Bernadette? Tama po. And yung naging mission po, talaga naging din. Mamaya makikita rin naman po natin na successful sila kasi they were able to set out what they needed to do. And may nabasa nga rin po ako sa Facebook na itong regata na ginawa nila, itong second civilian mission po is an act of peace at hindi po yung mag-assert or mag-trigger sa China and stuff like that. Pero para lang talaga to stand firm on what is right and what is belong to the Philippines. Kasi again, yung Panatag Shoal po ay sakop po ng EEZ natin, ng economic zone natin. And in fact, ang isa sa mga keywords ng second mission na yun ay civilianizing the issue, civilianizing the area. So hindi kung military ang approach ng China, ang approach ng Pilipinas ay civilianizing it. So nakikipag-dialogo, nakikipag-settle tayo through civilian means. Yan po. Sige. Pupunta na ba tayo sa second video, Burns? Yes, and sa pagkakatanda ko po, yung pangalawa natin ay from 1PH News and si Gretchen ho po and nagre-report na live sa kung ano po nangyari nung na yun, sa mismong araw po ng paglalayag nila. Oo, nakasabay po namin si Gretchen sa send-off pero sumakay din siya ng barko at sa welcome dinner din. Ito po siya.
It's about 5:30 in the morning, and good morning to all of you from Matavis Port here in Masinloc, Zambales. 1 hour away from where we came from in Botolan, and right behind me you can see the boats that we are about to board for the civilian convoy. Ang tawag dito, mga pangulong or commercial fishing vessels. Mas malaki yung size niya. Mas matagal pwedeng pumalaot at mas malayo mararating. O, mga 50 katao ang maaaring masakay ng isa niyan. Meron tayong 1, 2, 3, 4, at meron pa doon sa likod, may isa pa. Sa harap niyan, makikita natin mayroon ng maliliit na fishing boats. Yan nga yung mga kasabay natin na mga mangisda para pumunta doon sa EEZ. So, ang eksena dito ngayon ay sasakay ng mga gamit, naghahatid ng mga life vest kasi nga hindi tayo pwedeng umalis nang walang life vest. 1:1 yan. It's about 5:30 in the morning. Yun na pala yan, maikli lang ang video ni Gretchen. So pinakita lang po doon yung kung paano nagsimulang nagsakay, nagload ng supplies doon sa 5 bangka na sinasabi ni Gretchen. At sa bawat bangka meron silang team leader, no? Para mag-lead nung team sa bawat bangka na yun. So nakita niyo po yung shore, yung Matavis Port sa Masinloc, sa bayan ng Masinloc, sa lalawigan ng Zambales. Yung fish port po yan na hiniram saglit nung mission para doon mag-board at mag-embark yung mission. Lawrence? Yes, and yung mga sinakyan po ng ating mga volunteers at yung mga sumama din po ng mga media ay tawag po dyan ay pangulong or yung commercial fishing vessel po. So, medyo hindi po siya ganun kalaki kumpara po dun sa ginamit nung unang mission, pero pang ano po talaga siya, pang fishing po talaga yung sinakyan nila. And may mga nag-share din po na talagang tabi-tabi sila matulog kasi medyo ano lang ang capacity lang po ng Pangulong ay mga nasa 50 packs lang po na tao doon. And then madami pong mga sumuka na hilo at mga immortal na walang naramdaman. So kung iisipin ko ay hindi adventure ito, parang hindi naman excursion, hindi naman field trip tong pinunta ng mga volunteers na ito, kundi talagang mission na makalahok sa isang, sabi nga nung mayor na galing sa lalawigan ng Aklan ay it's a national event. It's an activity of national import na gusto niyang makasama doon sa event na ito na pambansa ang significance. So yan naman yung nagbo-board na ng bangka ang mga volunteers. Kaya hindi po biro-biro yung ginawa ng mga volunteers na 2 gabi, halos 3 araw. So ito naman po yung susunod na balita from saan to galing, Burns? Manila Bulletin naman po. Manila Bulletin. Okay, let's share.
Ayan, nag-alas 11 ng umaga ng Mississippi ay ako mga pong inilagay ang symbolic marker o ito mga boya. At yun naman po yung isa sa tatlong objectives ng second resupply mission. Ito ay yung paglalagay ng mga symbolic na boya na ang nakasulat sa bawat boya ay WPS atin ito. So ito ay symbolic na paglalatag sa dagat ng mga boya na yan. And ito pong paglagay nila ng symbolic boy or boyi or boya. Boya. So, sa ano po natin sa atin pong exclusive economic zone and sa basically sa general vicinity din po ng Panatag Shoal is para po maglagay ng marka and to make a point as well na we we strongly believe that this is our territory and Panatag Shoal belongs to the Philippines po. Maganda rin yung video na nakunan niya yung when you step on the boat, tapos papasok ka, ito yung itsura ng bangka. Tapos yung yung napansin niyo pong maliit na bangka na lumapit dun sa malaki, ay yun yung isa sa mga fishing boats na usually na nangingisda doon sa area na yan. So mga tigisang mangingisda, tigisang bangka. At yun nga, sa mga kwento ay tumatagal sila ng hindi lang isang araw, isang gabi, 2 araw, kundi maraming araw, halos 1 linggo, more than 1 week, para makapag-uwi ng huli ng isda na may ROI sila, yung meron silang kikitain. So, ganun sila katagal naglalagi sa area na yan para makapangisda. Okay, Burns? Yes. Our next. Habang pinupull po natin yung pang-apat na video, ito naman po ay galing sa Philippine Store. And yan din po, parang ang content po niyan ay yung sa regata na po mismo. Like yung 100 fishing boats po ng ating mga mangingisda. Ito, excited po ako dito sa shots nila. Maikli din lang pala, ano? So, anong nakita doon, Birds? Parang napakaikli pa. May mga ano po, yung mga fisher folks po natin doon. Oh, yeah. Kinig nyo po kanina, may mga sumigaw po na ate ito. WPS, ate nito. Ate nito! Ganun sila. So, yun po yung, ilan lang yun, pero maraming fishing boats, maraming mga mangingisda yung lumapit doon sa malalaking bangka na to. Sige, ano kaya? Tuloy ba tayo sa susunod, Berna? Yes po. Yung sumunod naman po, kung kanina po ay yung pangalawa nating video ay from One News pa rin, pero si Gretchen Ho po yung nag-share. Ngayon naman po is from One News pa rin po siya. Pero ito na po yung nasa dagat na rin po sila na nagre-report. Ang sarap panoorin, buti may mga nakasakay na, alam mo yun, major news networks. Tapos yung mga vloggers din, vloggers na nag-share din ng kanilang mga kuha, mga videos at kanilang mga thoughts sa kanilang social media. So, eto po.
Yan naman po yung isa pa, pangalawa sa tatlong objectives na nakamit ng mission, yung Peace and Solidarity Regatta. So, layag po, sabay-sabay. Nakita nyo ang ganda, isang direksyon. Yung pag-sail ng mga boats and fishing boats at saka yung mga bangka ng atin ito. Ikaw, Burns, anong ano mo? Take? Yung regatta po papuntang Panatag show. Grabe yung scenery. And then makikita mo talaga na buo yung loob ng ating mga fisher folks. Kasi nung sa first civilian mission po ay may mga bumalik. Dahil medyo nasa shadow sila. Pero ngayon po kung sa mga susunod din na video, makikita rin po natin na yung pag-shadowing po ng mga China Coast Guard. Pero hindi pa sila bumalik, hindi sila nagpatinag. Oo nga. Maganda yun. Sige, punta po tayo next sa ating 6 na six video. na video. Yes. And galing naman po siya sa PTV. And more on dun po sa paglatag or paglagay po ng mga boya na Oo. Yeah. in a closer look. Ayan, mag-alas 11 ng umaga na Mrs. G ay ako na pong inilagay ang symbolic marker sa mga boya na tinatawag WCS Acto. Para sa Mrs. G Yan, parang pinakita ulit yung paglalatag ng boya. Very exciting din siguro yun para sa mga personally, closely witness nung paglatag ng boya. Ganyan. And yung sumunod naman po, ito na po yung pangalawa sa huli nating video. And galing pa rin po ito sa GMA. And ayun po, pero feeling ko po ito ay yung live on the spot na reporting po ng isa sa mga reporter po ng GMA. Patuloy na naglalayag ngayon ang civilian mission ng atin to sa West Philippine Sea. Ang kanilang advance team nakapagbigay na ng supply sa mga mangingisdang Pilipino sa Panatag Shoal. Naglayag sila isang araw bago bumiyahe kahapon ang 100 bangka ng grupo. Sa gitna po ng biyahe ng grupong atin to, namataan ang mahigit 100 ng barko ng China sa lugar. Sa kabila niyan, hindi raw nagpatinag ang grupo. Hindi rin naman daw layo ng atin ito na mangudyok o manghamon. Bukod sa pag-abot ng supply sa mga mangingisda, nakapaglagay na rin ng mga boya ang grupo. Patuloy pa rin nakabantay ang China Coast Guard sa civilian mission ng atin ito. At may ulap on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, andito pa rin nga tayo sa West Philippine Sea. Ilang kilometro ang layo mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa mga oras na ito, Rafi, ay kung makikita nyo, merong isa dito na kalapit natin sa kaliwa na isang Chinese Coast Guard vessel. At ito ay nakamanman o nakasado doon sa mga bangka na dala ng grupong atin ito na nandito ngayon sa West Philippine Sea matapos silang manggaling sa Masinloc. Ngayon, kung mag-adjust tayo dito sa atin ng kanan, ay meron pa rin na isang Chinese Coast Guard na nakabantay sa di kalayuan sa ating kinalalagyan at malapit din doon sa contingent ng grupong atin to. At sa kanan naman ng Coast Guard na yon ay yung barko ng Chinese Navy, itong People's Liberation Army Navy. Ito ay nakamanman dito sa ating posisyon at ayon nga sa grupong atin to ay itinuturing na nila na successful yung kanilang naging mission dito sa West Philippine Sea dahil yung kanilang advance party na tumulak mula sa Subic
ay nakarating na noong May 15, kahapon ng umaga, ng mga alas 7 ng umaga at nakapamahagi doon sa may bisinidad ng Scarborough Shoal. Parang 20 to 30 nautical miles yan doon sa bisinidad ng Bajo de Masinloc. Kaya tinuturing na nila na matagumpay ang kanilang misyon dito sa West Philippine Sea na ipakita na para sa Pilipinas at sa Pilipino ang karagatan na ito. Sa ngayon naman, itong grupo natin nakasama na mga barko ng atin ito ay mamimigay o nakapamigay na ng mga supply dun sa mga mangingisda na nandito sa Scarborough Shoal. Hindi na ito tutulak at lalapit doon sa Bajo de Masinloc, at dahil nakapamigay na sila ng grocery at gasolina sa mga mangingisda natin dito. So far, yung tatlo na nakita natin dito ayon sa impormasyon natin ay yung unang layer ng blockade na inihalatag ng China para sa misyon nito. At since hindi na tayo tutulak malapit doon sa BDM, ay hindi tayo magkakaroon ng chance na makita yung second layer ng mas maraming mga barko na inilatag ng China para sa civilian mission ng atin ito. Rafi? Joseph, meron ba tayong estimate kung gaano kayo kalayo sa mismong Bajo de Masinloc? At deliberate ba na medyo malayo itong mga Chinese Coast Guard? Kasi pag lumalapit, hindi ba Joseph, sa experience mo rin, mas dumidikit itong mga China Coast Guard? Ang difference kasi, Rafi, mukhang ito ay civilian mission, hindi naman siya resupply mission kung saan mas agresibo yung attitude ng China. So ngayon, ang observation natin dito, itong Coast Guard, nagmamanman lang. Kahapon lang yung pinakamalapit nilang dikit ng mga 5:30 ng hapon. Parang sinilip lang yung mga barkong dumating dito. Pero ngayon ay nakapaligid lamang at hindi na masyadong lumalapit doon sa mga bangka ng atin to. Yung location natin, Rafi, hindi natin masasabi yung eksakto, pero pwede nating sabihin na yung layo namin ngayon, yung location ng grupong atin to at tayo, itong BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard, ay kung sa lupa yan ay medyo malayo, medyo mga several provinces away pa yung Bajo de Masinloc from our location, Rafi. Mabuti na rin na nag-iingat. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Burns. Yes. So, kanina pa po binabanggit namin yung Panatag Shoal, Scarborough Shoal, tsaka Bajo de Masinloc. And kanina din po sa reporting ni Joseph Morong po from GMA ay nabanggit na naman niya po yung tatlong terms na yon, and naging assignment din po natin last week itong kung anong pinagkaiba ng tatlo. Sana po ay nahanap niyo ang kasagutan. Kung ano po ang pinagkaiba o may pinagkakaiba ba po ba yung tatlong yan. Pero isa pa po sa mga nakuha ko doon sa report from GMA po is yung pinagkaiba ng resupply mission sa civilian mission. That's why nung sa second civilian mission po natin ay safe po ang lahat, walang na water cannon and stuff like that. Kasi sabi po ni Sir Carpio din po kanina dun sa pinakita po natin from GMA na naman po din ulit na video kanina, yung pinakauna po ay hindi expected na mawa-water cannon kasi nga po it's a civilian mission, so it's civilianized. These are the people that doing this private activity, and hindi po siya nakaangkla doon sa government po ng Pilipinas. So, ayun. And I think it's a good point since we want to civilianize the activities inside Panatag Shoal vicinity po. And at the same time, safe po ang ating mga fisher folks at yung mga sumama po nating volunteers ng second civilian mission po natin. Yeah, tsaka dito rin sa video na to na banggit, although hindi siguro nakita in video, yung successful din yung pag-distribute ng gasolina at tsaka groceries sa mga pagkain. Meron pang nag-donate ng flashlight. Yung flashlights na ano talaga, high grade, ganyan. Na ayaw magpakilala. Pero maraming salamat po. Inihatid lang niya yung mga flashlights sa drop-off point sa Quezon City.
At sinabi lang niya na siya ay retired na propesora sa University of the Philippines pero hindi siya nagpakilala. Gusto niyang anonymous ang kanyang contribution. Maraming salamat po sa kanya kung sino man siya at kung kilala niyo siya, mapaabot sa kanya ang pasasalamat. Sige po, ito naman, Burns, yung ating panghuli. Yes, ang panghuli po nating video ngayon ay from Akbayan po. And pinakaano lang po yan, ano po yung nangyari inside the waters po nung second civilian mission po natin. Parang the civilian mission in images. Ganda, no? Ganda. Na-imagine ko kung ang background music ay yung national anthem. Lupang. Di ba? Ang ganda. Tapos, naalala ko rin nga yung sa mga previous videos, yung mga bangka, yung malalaki. Hindi ko lang alam kung yung maliliit na bangka ng mga isda meron din. Meron silang Philippine flags. Di ba? Ganda ng which reminds me, malapit na ang ika-12 ng Hunyo, maglagay po tayo ng Philippine flag sa harapan ng ating mga bahay, opisina, at kung sa kotse, yung iba naglalagay sa kotse nila ng Philippine flag. In celebration of, yeah. Our Independence Day. Tapos, yun, kahit civilian mission siya, in coordination naman din ito with the Philippine Coast Guard para, syempre, karagatan natin yan. So, nagpasalamat din naman yung ating ito mission, yung ating ito coalition sa Coast Guard, Philippine Coast Guard na sumama even doon sa advance party at doon sa, kahit doon sa first mission noong December last year. Tapos may isa pa akong point, parang maganda ring mabanggit yung pangalan ng mga bangka. Ang naalala ko si Patty at saka si John. Yun yung mga naalala kong bangka. Pero maganda nga. May naalala ka, Burns?
Parang yun lang din po ata, Patty. Kasi si Patty po ay tumatak sa akin kasi siya po yung sa 5 po na fishing vessels, siya po yung nasiraan, walang CR. Ay, siya ba yun? Opo. Diyan sumakay si yung isang volunteer na doctor na sumama sa mission. May doktor po at saka may mga medics na sumama. So yung bawat bangka merong siguradong first aider kung meron mang nangyari. Pero sa awa ng Diyos ay wala. So sige, anong next natin, Bernadette? Ayan. So, ang ating second agenda, kung ang second civilian mission ay may 3 objectives, kami rin po meron 3 ngayon gabi. At ang pangalawa po naming objectives is may pakita po sa inyo yung mga commentaries, articles, ng mga sinulat po ng mga Pilipino patungkol po doon sa naging second civilian mission po ng atin ito sa West Philippines Sea. So, yung una po naming ipapakita, which is makikita nyo rin naman po to sa sinerch nyo po yung Vera Files na website, mababasa niyo po itong sinulat po ni Admiral Ong o si Sir Romel Jude Ong. And ang title po ng commentary niya or ng article po na sinulat niya is Atin Ito's Foray to Scarborough Shoal, A Quest for the Filipinos Theory of Victory. Noong May 22 lang po ito, bagong-bago. Oo. Check nyo sa website na yan. Medyo maliit po ang text pero at hindi na namin babasahin sa haba na yan. Pero we would like to highlight a few sentences na sinulat ni Admiral Ong. Saan ba banda yun, Burns? Nasa paragraph ng as to the issue. Yan. Sabi po niya, the Atin Ito Coalition, ayan yung paragraph na yan. The Atin Ito Coalition is a people's movement whose journey to sea was an effort to reach out to the hearts and minds of the Filipino people, hoping to inspire in them a renewed sense of citizenship and a rediscovery of values shared by an imperfect yet resilient democracy. It is also a spirited effort to civilianize our exclusive economic zone and counter China's militarization of our waters and the isles and features within it. By civilianizing our waters, we reclaim agency, restore order, and allow Filipinos to enjoy the benefits of its marine resources in accordance with international law. So yan po yung ilan sa mga sinulat ni Admiral Ong. At at least yung paragraph na ito instills in us or renews in us this sense of citizenship of being a Filipino dahil karagatan po natin ito, teritoryo natin ito, lupain at karagatan natin ito. Sabi pa rin po niya sa Filipinos Theory of Victory. Amidst all this, the challenge is developing the consensus to define the Filipinos theory of victory. Para sa atin, ano ba ang ibig sabihin ng tagumpay o pagkapanalo? Sabi niya, perhaps the Filipinos theory of victory should be predicated on building that national will across our society. Peace is a constant struggle. Through peaceful resistance, we will use tools and play by rules which are foreign to our oppressors that primarily uses might and deception. So parang sinasabi po niya na, at saka naalala ko rin lang, nag-people power tayo noong 1986. At parang hindi talaga tayo sanay makipaggera, violently address issues. Kundi, eto na naman, ini-stress, ine-emphasize ng Atin Ito Coalition na mapayapa nating haharapin ang issue na to. Yan po ang sinabi ni Admiral Ong. Meron pa ba, Burns? Yes po, meron pa po tayong pangalawa. And yun, nabanggit po natin kanina na yung mga kasama sa mga volunteers po natin ay hindi lang po sila
from Akbayan, kundi meron din pong iba't ibang, iba't ibang volunteers like yung doktora, yung medic, even yung mga fisher folks din po natin. And meron din po doon mga vloggers and TikTok star. Ito nga po si Queen May Matilda. pari pa. Yes pala. May Oo, mga pari pa. pari pa na. International din yung dalawa from Pakistan and Sri Lanka po. And then, may parang, hindi pala biro to kasi parang sinabi na po talaga nila yung dalawang pari po natin na hindi ko sure kung pwede ko sabihin, pero sabi nila okay lang kung ma-deport sila as long as, they fight for the Filipinos' rights. Kung sila na hindi Pilipino, ano? Yeah, oo. Sino pa tayo na hindi sumabak sa ganitong klaseng usapin at makibahagi sa ganitong social issue ng lipunan natin. And then ito na nga po, ito sa TikTok star, si Queen Matilda Airlines, sumama din po siya dito. And then, ito po siya. Yes. Actually, nakita ko din po siya like from parang nakatabi ko po ata siya. Tapos hindi po ako kasi masyadong ma-TikTok talaga. So, lang, puro K-pop lang po kasi ako minsan. So, hindi ko po siya kilala. Tapos parang narinig ko lang siya nakipag-usap sa iba. Mabait po itong si Queen Matilda po. And then, isa sa mga sinabi po niya dito, kasi po siya in-interview po siya ng Inquirer, kaya po, nasa inquirer.com po itong itong article po na yun. And then sinabi niya po dito na, we are aware of the threats and the dangers we may face, but we are hopeful that the resupply mission will turn out well at the end of the day. Kasi si Queen Matilda po ay katulad ko, bata pa. And I think she is around 23 years old. Apo. And TikTok star po siya kasi to date, she has 1.2 million followers in TikTok. Majority of which are around 18 to 24 years old. So very Gen Z po yung yung audience niya, and hundreds of thousands in other social media platforms. And she said po na she wants to use her platform to bring the West Philippines issue to the fore, especially among the youth. And it is very important for the youth to keep informed and be updated on social issues, especially when it has something to do with our national interest po. Yun po yung sinabi ng TikTok star po na ito. So, very katulad po ng nabanggit ko kanina, itong mga articles po na ipapakita po namin, mga around 20% lang. Kasi sa apat po na to, ito lang po yung nakafocus sa youth voice. Pero at least po meron. And then, she is using her platform to become the voices po for the youth na, maging informed sila, maging updated, magkaroon sila ng awareness about sa social issues po natin na kinakaharap po ng Pilipinas. Kasama ka sa 20%, Berna. Yes po. 25 na po pala. 25. O kaya sana nga ay through this Senior City episode at iba pang mga nagbo-vlog katulad ni Queen Matilda ay maengganyo ang mas marami pang kabataan. Hindi lang tungkol sa issue ng West Philippine Sea, kundi sa iba pang issues of national interest na pwede nating lahukan at bigyan ng boses ang kabataan, bigyan ng tinig ang mga kabataan. Meron pa actually isa pala, Burns, hindi siya Pinoy, foreign journalist, Don McLean-Gill. Sabi niya, syempre nag-observe lang siya dito sa ating bansa. Sabi niya ay, Manila's success in framing the West Philippine Sea through a people-centric lens has generated support from the Filipino people, as found by various nationwide opinion polls. Moreover, by illustrating the Philippines' intent to play a more prominent role in keeping the Indo-Pacific's maritime domain free, open, and rules-based, Manila has forged more robust ties with like-minded traditional and non-traditional partners that share the same goals. So even foreign reporters, journalists, ay ito yung obserbasyon.
Siyempre hindi lahat dahil may ibang foreign media siguro nabasa nyo na hindi ganoon kaganda ang tingin sa atin ito or sa mission na ito in civilianizing the WPS. Okay, our next is this. What is this, birds? Yung next po natin is from Vera News. Ito po siya. Okay. And Denari News po pala. And then, from ano po ito, from Jojo Reynosa, South China Sea Dispatch, Excitement, Fear-Filled Philippine Voyage to Scarborough Shoal. So, dito naman po kay Sir Nyosa, isa sa mga, madami rin po siyang sinabi dito. Ito kasi article po ito. And then, pero parang, kasi kasama din po siya dito. So, parang, in-explain niya din po yung parang feeling niya nung naglalayag na sila. And then sabi niya po dito sa article, excitement was in the air, but we were dreading the possibility of being harassed by Chinese vessels. Filipino fishermen who venture out to the shoals reach fishing ground complain about being routinely harassed by Chinese ships and boats, which have effectively controlled Scarborough Shoal since 2012. And then, meron din po siya, ano dito kasi nasa isang boat lang po sila, tas mga around 50 lang po yung kasya doon sa boat na yon. Tapos, nasa kawalan po sila kasi puro dagat lang talaga, walang ibang ano. So, sila lang talagang sila lang talaga yung magkakakitaan. Kung sino man po yung nasa boats na yun, na puro volunteers and media po. So, sabi niya po doon, he described this person as a tall, bespectacled elderly man gingerly approached me and said he was a supporter of the civilian mission from Manila. Upon learning that I was with the foreign press, he said, "Take care always. We are proud of you all." Nakisimpatya. And isa pa din po, ay, tapos, syempre po, nasa dagat sila, they're still in voyage. So, shinare niya din po ng for lunch, like, they have tinola, Filipino soup of chicken broth, and then, parang after po din nun, parang, they have the first sight of trouble emerge hours after the flotilla of smaller boats sailed back to shore, and the convoy sailed on towards Scarborough Shoal. Kasi nakita na po nila na may mga nagsha-shadow na po sa kanila na Chinese Coast Guard pa. Yes po. And then, pinakinggan po nila yung si Kapitana, si Ma'am Paeng, na kung anong gagawin. So, sabi po ni Ma'am Paeng na, we will proceed. So, nung narinig po nila na Ma'am Paeng mentioned that they will proceed, so, they got the courage to proceed po talaga doon sa kung saan man po sila papunta. And for them to be able to supply or give fuel and food packs to the fisher folks po na naghihintay sa kanila doon sa vicinity po ng Panatag Shoal. So, ayun po. Oo. Kita mo yung kabuuan ng loob in 3 words na capture niya. We will proceed. So, nandyan sila. Hindi naman aggressive, we will proceed dahil patuloy ang mission nila na para ma-meet yung 3 objectives ng Yes. second mission ng atin to nung 14 to 17 May na event na yan. Sige, lastly, Burns. Yes, may isa po tayo. Maganda. Yes. Go, Ma'am Kai. Si Ma'am Virginia Jasmine Pasalo. Urduhas and the West Philippine Sea. Ano ba ang mga Urduha? Narinig nyo na ba ang pangalan na Urduha? Siya po ay manunula at manunulat. Nagsusulat din po siya. Ang kinuwento niya ay noong 2015 ay meron ding isang grupo ng kababaihan sa galing sa lalawigan ng Pangasinan na nagsimula din ng parang ganitong ginagawa ng atin ito. Particularly Masinloc, yung Scarborough Shoal nga po. Hindi nila na ipagpatuloy yung kanilang sinimulan. Siguro maraming naging busy dahil sila ay mga mahahalagang tao rin. Kaya sinulat niya
That is why the efforts of Atin Ito inspires. They are doing what we intended to do 9 years ago. They are pushing the limits to where we could achieve a tipping point. Tapos sabi niya, ito yung binanggit niya ang Urduha na pangalan. It's time to summon the Urduha inside all of us. It is time to build together the inner strength to look for that Urduha particle that animates our love of country, project our patrimony, strengthen our foreign policies, and act together. We cannot pursue grand development efforts without integrity. Development eventually must enrich the soul. Ang ganda nung last sentence niya na yun. Development must enrich the soul eventually. So, yan po ay isinulat ni Ma'am Pasalo. First name, Virginia Jasmine Pasalo. Kung magsa-search po tayo sa social media, online search sa internet, marami pa rin po tayo makikita. So, we would like to spend our last few minutes na ito naman ay mga comments na nasa mga Facebook posts. Facebook lang ba ito lahat? Yes, Okay. Facebook lang. So, tignan po natin isa-isa. Gusto kong makita yung, yan. Meron, unahin ko po pala yung unahin ko yung medyo hindi kagandahang mga comments. Pero we would like to, to show all the reactions kasi nga naman ay pulso ng bayan ang sinasabi. Ayan. Sabi nung iba, China has already issued a stern warning against pushing through with this mission. Be ready to suffer the consequences. Parang bala kayo sa buhay niyo. So isa ito sa mga nag-share ng kanilang damdamin. Yung iba pa ay yeah. This is a provocation that could spell disaster for the Philippines. Is a country ready to fight a proxy that will make Philippines a battleground? Bakit proxy, no? Bakit kaya proxy yung nabanggit niya? Sige, Burns, ikaw ang magbasa naman ng mga medyo positive. Gaganda. Oo. Ito maganda to. Yeah. So aside from that, why not DepEd start the mandatory ROTC trainings in schools aside from swimming lessons in the provinces within the western side of the country? Patriotism and nationalism in action in the long term. Yan. Siguro hindi lang sa western side of the country, kahit sa eastern side, meron ding mga ilang nagaganap dyan na hindi natin napapansin dahil nakakoncentrate tayo sa West Philippine Sea. Pero yun nga, yung pag-aaral ng swimming lessons, geography, di ba, geopolitics, pag-aralan din po natin yan. Hindi lang na mga kabataan, kundi kahit yung mga hindi masyadong bata. Yan ay magandang sa ating lahat. Sige, ito. Yan, tama yan. Pakita natin massive tayo. Ang kin ng dagat natin na gaya ng ginagawa nila, nagtatambak sila ng mga barko nila sa dagat natin. Ganyan din kanila pag-iisip. Kaya napakadaming fishing boats nilang nagkukumpulan madalas sa dagat natin. Kaya yan din naman yung na-share ng, di ba, ng mga maliliit na mangingisda na madalas silang itaboy, no? Ito. Suportahan ang ating mga kababayan. Sana sa susunod, mas marami pa ang sumama. Wow, nang-engganyo pa ng mga sasamang volunteer para ipakita sa China na sakop ng Pilipinas ang inaangkin nila. Mabuhay kayo mga kababayan ko. Ingat lagi. Ito yung sinabi ni Admiral Ong na nag-i-instill ng sense of citizenship, sense of being Filipino. Lastly, meron pa ba? Ayan. Parang wake-up call lang naman po yan. Hindi naman nag-trigger ng war. Yan po ay paulit-ulit din na sinasabi ng atin ito coalition. Bakit sila mag-i-instigate ng war? Mga civilian, wala naman silang panglaban. So, at
at bilang mga Pinoy, we would want to resolve issues in as much as possible through peaceful means. At yan yung agenda ng ating ito coalition. Sige, Birds. May last week nag-assignment tayo, di ba? Ng dalawa. Yes. Sabi mo na yung isa, yung kaibahan ng Panatag, Shoal, Baho de Masinloc, at saka Scarborough Shoal. Yan. Ano yung pangalawa nating assignment? Yung pangalawa naman po, ano naman po yung payaw sa karagatan? Yeah. Sana nalaman na po nila yan or na-research na po or naipagtanong na po nila sa mga fisher folks kung malapit po sila sa mga yan. Yun. And pero itong ginagawa po natin kanina kasi pinakita po natin itong mga articles tsaka po yung mga comments po from Facebook. Isang side note lang po and nabanggit din naman po ito sa amin ni Ma'am Andy yung nag-edit po ng mga videos pati po yung yung mga nagse-censor po ng mga pangalan from the Facebook comments na siya po yung nag-edit ng mga videos namin na para sa mga NGOs and advocacy groups po. Let's somehow conduct social media monitoring and listening kasi dito pinag-uusapan natin ng social media monitoring ano yung nangyayari sa atin ito campaign and mission. So ito po yung isa sa mga example ng social media monitoring. Then social media listening naman po are different issues and initiatives that revolves around the West Philippine Sea or iba pang other issues po na pwede po nating mai-relate dyan. And yun, sa episode po natin ngayon na West Philippine Sea at ang Pulso ng Bayan, ito po ay isang social media monitoring kasi specific po sa atin ito na second civilian mission happening po yung pinag-uusapan natin at kung ano po yung mga na-receive natin na feedback na sa mga Pilipino po like and then yung magiging social listening naman po doon is yung other issues na like Related. security or related and so on and so forth po ganyan. Oh, that's something new that we learned today. Salamat kay Andy. At may isa pa rin tayong pasasalamatan, Berna. Salamat kay Cass na aming tech support tuwing gabi ng Sabado, tuwing alas 7 para sa Senior City. Yes. At on that note, natin patatapusin ang episode na ito, WPS Pulso ng Bayan. Yes. Salamat. Yes po. Yeah. And given po sa mga reactions and mga engagements po ng mga tao po na nakibahagi ng kanilang insights and feedback, it is somehow heartening po to know that the world is listening. The Filipinos are watching. Yes, and watching. Yeah. And monitoring. Nasa international stage na naman po tayo. Pakita natin ang ating husay bilang mga Pilipino. Ang ating pagka-Pilipino. At dyan po, sa gabing ito, nagta-thank you kami ni Berna. Salamat sa lahat at nang nakinig ngayong gabi at sa mga susunod pa yung magre-review. Thank you po. Good night. Thank you, Cass. Sabay. Good luck sa iyong pupuntahan.